94 pa. 1994 pa? 30 years ago. Alam nyo, ganito yan. Siyempre, less pa yung kaalaman nyo dyan eh. Sa mga stroke. Kita nyo, sa haba ng panahon, malamang imposibleng hindi kayo dumaan sa therapy. Imposible na hindi siya na therapy. Tandaan nyo, pag na-stroke tayo, kung ano yung marirecover sa 6 months duration ng mga therapy natin or pagpapahinga natin, kung ano yung marirecover, yun na yun, yung matitira permanent na yan. Isipin mo, sa 30 years, imposible namang hindi siya nagpunta kay nagpunta kay gano'n, nagpunta sa kay ganitong ospital o nagpunta sa ganyan. Imposible. Kaya, kita mo, mapapansin mo, ganun pa rin. Wala nagbago. Kasi masakit man isipin, nagiging permanent na siya kasi brain nerves damage siya. Hindi na natin makontrol kasi may damage yung nerves natin sa brain. Gustuhin man nating idiin ng ganun. Gumagano naman siya. Yun ang pakaramdam ni Mami. May tama siya rito. Pag cross yan, yung iba nga pumunta rito, biyak na pati rito. Biniyak na yun dito. Kasi di ba sabi may blood clot. Inopera, biniyak dito. Kakapiranggot na lang dito. Wala pa rin. Ganun pa rin. Yun ang totoo. Pumunta rito, biyak na yun dito kasi tinanggal daw yung blood clot. Pero yung ganun pa rin. Hindi pa rin may buko yung kamay. Yung paa, gumaganon pa rin. So para saan? Kailangan talaga ang understanding dyan. Yung 6 months, dun pa lang, sa umpisa pa lang, bugbugin nyo na siya ng therapy. Straight na yun, para kung ano yung ma-recover niya. Pag lumagpas ka ron, I'm sorry, pero magiging permanente na yun. Ang may tutulong lang namin yung mga ganito, yan, luluwag yung mga joint niya, gagaan yung pakiramdam niya. Yun lang. Mawawala yung mga sakit-sakit sa... Masakit ng kanya. Ayan, yan ang kaya ko. Pero ano yan? May isang buwan na ba yan? Tendonitis lang. Yes, tendonitis means overuse. Kasi nga, ano itong na-stroke yung kanan. Kaya ito na. Kaya ito naman ang tubog sarado. Pero hindi sabihin ng tendonitis. Ang meaning niya, overuse. Sobrang gamit, sobrang kakapipenetrate. Yung mga joint natin. Siyempre, umiidad pati tayo. Sasakit siya. Pero sa tulong ng mga adjustment, massage, kahit pa paano. Buti ka malambot tong sa kamay nyo. Hindi naman siya nawala ng lakas. Oo. Master, nakaano naman siya, naka-fully recover ulit siya, kasama ko ulit siya ng jogging, tapos bumalik na naman. Kasi meron akong lupus. May active ang lupus niya noong panahon na yun. Ay ngayon, inactive na. Pero talagang Yung paalang hindi gano'ng na-recover mo. Yun nga. Sabi ko sa inyo, pati kamay. kung ano lang yung kung ma-recover, yun na, 30 years, gano'n na yun. Pero ang mahalaga na nalampasan yung gano'n. Kasi iba, hindi nakakalampas eh. Deads ka agad, 9. Meron ka na stroke, 8 years old. Pabata-bata na daw ngayon. O, di ba? Yun naman sa 9 years old, 8 years old. Batang lalaki, nagagano, stroke. Na-interview yun ah. Jamie ba yun? May mga pamangkin din na, ako na nga, na super pataas ng mga sugar. Naku, ako ganda na ba, pati bata. Pataas nga naman ngayon. Nales na kasi yung mga activity ng mga bata. Yan, puro lang doon na sa sopa, sa kama, hindi na lumalabas. Computer, nagsiselfone. Dati, tagu-taguan, takbuhan, mataya-taya. Yun ang ano ng doktor eh. Manood kayo yung mga vlogger nila doktor. Bakit nagkakasakit na naman medyo maaga-aga mga bata ngayon? Kasi wala na silang activity. Pag nakahawak na ng gadgets, dire-diretso na sa gadgets. Hindi na tumataka sa bahay para makipaghabulan. Okay, tihaya kay mami. Active pa rin yung lupus nyo ngayon. Ngayon inactive. Inactive na. Kaya medyo nag-focus yung doktor niya dahil wala masyadong. Oo, kasi isa rin yun sa makaka-apekto sa mga sa
sa magiging treatment natin kung meron pang ano no, pinat na pinat po. Diabetic ba si Mami? Hindi po. Bakit ganito yung Nagkaroon ako ng allergies. sobrang higpit ng medyas yung Mami? Hindi makahinga yan. Marin mo namin. Kaya yun, hindi na makahinga yung paa nyo. Sige po. Ewan ko, puputok na to. Oh. Sobrang hindi makadalo yung ano. Naman mo kasi nga. Grabe oh, higpit na higpit oh. Pag napudlit na ng sugat yan, putok yan. May alam mo dyan kasi itong mga naipit. Mapupuno yan yan, mapupunta yan yan. Dahil sa pagdala kami ni Mami patagilid kumali. Kasi ganun yan. Ganun naman sa stroke. Deforme pa. Tagilid kayo, Mami. Kahit saan. Sige, pag-uli mo kayo. Kahit saan ang trip mo. Saan ang trip nyo? Sige, pagkakita. Relax na. Kabilang side. Tumatagal na rin ba yung upo nyo? Isang buwan sa linggo? Hindi, isang linggo pa. Lagundi. Kung mayroon kayong punong lagundi, dahon mo. Bilisan. Yung. Wala akong puno, kaya ano na lang yung ask of lagundi. Mas maganda yung natural na dahon niya. Mararamdaman niya kung makakati-kati, no? Yung kapatid ko may ganun siya. Parang pinapaklat yung ano. Oo, walang dahon yung kanyang napakuluhan. Bago niya. Pinakadalis. Sakto niya po yung mga isa po. Pakmas yan. Ituturahan niya yan ng mga parang buong-problema. Eh, pa rin. Luluwag yung upo niya na yan pagka kinarati ko yung upo niya. Nasa tsunami. Dito ako sa baba. Uso na yun eh. Nag-uulan na nag-uulan eh. Nag-uulan na nag-uulan. Ihaya kay Mami. Yan. Tractionin mo kayo. Taas mo ba lang? Yung mga reset. Dalawa ko rin. Relax lang. Inhale. Exhale. Hindi makapagpapos. Ang masyadong kursado sa kanyang dalawa dahil nakapresenta naman. Ayan.
Ito pa, hindi pa. Ito, ang puputok mo. Okay, mami, upo kayo. Mamani tayo mo ganun. Kung masakit na ito, tanggalin natin. Kung ginagawa ko yun, sinusoft drinks ko pa eh. Para bukas na lang ako mag-uubo sa patulog. Pag tumigas mo na siya. Oo. Pagka, mukha na ako. Met niya ang gising mo. Paggabi kasi nung pong. Huwag lang ice cream. Mas maganda soft drinks o yung malamig na tubig. Huwag lang ice cream. Tama. Yan, laging pinapaamin sa akin sa akin. Wala na yung sakit mo. Okay, ito. Wala ha? Yan ang reset dito. Okay, mami? Huwag lang maligo today ha? Sige.